Posibleng magharap sina Kailan Gaprab, Marian, at Dr. Love sa programa ni Raffy Tulfo. Hindi na ito simpleng bangayan o palitan ng pahayag. Ang direksyon ng kwento ngayon ay papunta na sa mas seryosong yugto, isang harapang paglalatag ng katotohanan. Simula nang magsalita si Marian, nagbago ang takbo ng usapan. Dati, hati ang opinyon ng publiko. May naniniwala, may nagdududa. Pero nang ideklara niyang handa siyang tumstigo laban kay Dr. Love, naging malinaw na ang totoong isyu. Hindi ito basta chismis. Hindi ito gawa-gawa lang. May basehan. May pinanggagalingan. Ang mahalagang punto dito ay ang desisyon ni Marian na magsalita. Sa ganitong sitwasyon, alam niyang malaki ang risk. Kapag tumstigo ka laban sa isang tao, inilalagay mo rin sa alanganin ang sarili mo. Ibig sabihin, malamang ay may matibay siyang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. At ito ang gustong malaman ng publiko, ano ba talaga ang nalalaman ni Marian? Don't worry, Doc. Marami kang evidence na kinuha mo yung bata. Guardian kayo ng bata, kaya may karapatan kayo magalit. Kung niloloko lang naman kayo. Sabog ka lang ata na nasabi mo yun eh. Oo ata, mababa ata'y tama. Aray ko po. Wow. Oo, wala pa akong masamang tinapay sa kanila. Kung sakaling matuloy ang harapang pag-uusap o pagdinig, isa itong critical moment. Dito masusukat ang kredibilidad ng bawat isa. Hindi na sapat ang salita lang. Kailangan may detalye. Kailangan may consistency. Kailangan may ebidensya. Dahil sa ganitong sitwasyon, bawat butas sa kwento ay mapapansin. Para naman kay Kailan Gaprab, malaking development ang pagpasok ni Marian bilang kakampi. Sa anumang isyo, mahalaga ang pagkakaroon ng taong handang magpatunay o sumuporta sa iyong panig. Hindi lang ito dagdag boses, posibleng ito ang magbigay linaw sa mga bahagi ng kwento na dati ay malabo. Pero kasabay nito, tumataas din ang expectation. Dahil kung may testigo ka, inaasahan ng publiko na may ilalabas kayong konkretong patunay. Isa pang dapat tingnan dito ay ang reaksyon ng publiko. Sa panahon ngayon, hindi na lang basta nakikinig ang mga tao, nakikilahok na sila. Sa social media, bawat detalye ay sinusuri. Bawat pahayag ay kinikilatis. At malinaw ang panawagan ng karamihan, ilabas na ang buong kwento sa isang platform na kayang magbigay ng agarang aksyon. Si Maria na nagpasundo. Sinundo ko. Sabi ko, hayaan na lang. Hayaan na lang. Hayaan na lang. Kapag napunta sa ganitong klaseng setting ang isyo, may tatlong bagay na pwedeng mangyari. Una, pwedeng lumino ang lahat at magkaroon ng resolusyon. Pangalawa, pwedeng lalo itong lumalim kung may bagong impormasyon na lalabas. Pangatlo, pwedeng mabasag ang kredibilidad ng isa sa mga panig kung mapatunayan na may mali o kulang sa kanilang kwento. Ngayon, mahalagang tandaan na sa ganitong sitwasyon, hindi lang reputasyon ang nakataya. May tiwala ng publiko, may pangalan. At para sa ilan, maaaring may legal na implikasyon pa depende sa lalabas na detalye. Kaya bawat galaw ng bawat panig ay kailangang kalkulado. Hindi pwedeng padalos-dalos. Habang papalapit ang posibilidad ng kanilang paghaharap, tumataas ang tensyon. Ramdam ito sa reaksyon ng tao. Ramdam ito sa bilis ng pagkalat ng impormasyon. At ramdam ito sa pananahimik ng ilan. Dahil minsan, mas maingay ang hindi pagsasalita kaysa sa mismong salita. Sa dulo ng lahat, iisa ang hinahanap ng publiko, katotohanan. Hindi kampihan. Hindi drama. Kundi malinaw na sagot sa mga tanong. Ano ang nangyari? Sino ang may pananagutan? At ano ang susunod na hakbang? Ngayon, isa pang anggulo ang dapat tutukan, ang magiging epekto nito kapag tuluyan nang nagharap ang mga panig sa harap ng publiko. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang simpleng sagutan ang mangyayari. May proseso, may pagtatanong, at bawat sagot ay kailangang klaro, direkta, at hindi pa bago-bago. Dahil isang mali o inconsistency lang, agad itong mapapansin at pwedeng magdulot ng pagdududa sa buong kwento. Para kay Marian, ang susunod na hakbang ay kritikal. Kung siya ay maglalabas ng detalye, inaasahan na ito ay buo at may suporta ng ebidensya. Hindi pwedeng kalahati lang ang ilalabas. Dahil sa ganitong klaseng isyo, kapag kulang ang impormasyon, mas lalo lang itong magbubukas ng panibagong tanong. At kapag nangyari iyon, pwedeng hamina ang impact ng kanyang testimonya. Kay Dr. Love naman, darating ang punto na kailangan na niyang sumagot. Hindi pwedeng puro katahimikan lang. Dahil habang tumatagal, mas lumalalim ang pressure. At kung pipiliin niyang magsalita, kailangang handa siya, handa sa detalye, handa sa tanong, at handa sa posibleng pagbusisi sa kanyang mga sagot.
Samantala, si Kailan Gaprab ay nasa posisyon kung saan kailangan niyang patunayan ang kanyang panig sa mas malinaw na paraan. Ang pagkakaroon ng kakampi ay isang advantage, pero hindi ito sapat kung walang matibay na basehan. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang consistency ng kwento at ang kakayahang ipakita na ang mga pahayag ay hindi basta gawa-gawa lamang. Na itong video na to ay walang may pumilit pa sa'yo.